Okay, so ngayon, maggagawa tayo ng simple bank system using Python. Okay, so ang unang gagawin natin is to set yung balance natin. So as of this moment, 0 yung balance natin. And then, magse-set tayo ng running control para sa program natin. So tatawagin natin tong running, then equal natin siya to true. Okay? Tapos gagamit tayo ng looping dito. So ang looping, sabi ko nga, ito yung nag-uulit-ulit yung program natin. So gagamit tayo ng while. And then isa-set natin yung running natin. So remember, naka-true yung running. So basically, ang while mo ngayon ay true siya. Okay? So pwede mo naman siyang i-direct na true agad, pero gagamit na tayo ng variable. Okay. So after that, gagamit tayo ng print dito. So sa print natin, ang una is bank menu, yung gagawin natin. Okay? So after that is magkakaroon tayo ng another print. This one, lalagay natin 1, withdraw. Then erase natin to. Then set tayo ng pangalawa. So 2 naman, gagamitin natin to for deposit. And then, or sabihin na natin, mauna yung deposit, second yung withdraw. And then, yung pangatlo natin, number 3 will be yung check balance. Then, number 4, ito naman yung exit natin. Okay, so meron na tayo ngayong menu sa mismong bank natin. So, yung next is mag-set tayo ng choice. Then, equal natin siya sa input. Then, ang input natin, sasabihin natin, choose an option. So, lalagay lang natin 1 to 4 kasi 4 lang yung choice na meron tayo, which is etong 4 na to. Okay? So, after that, ang next na gagawin natin is magkakaroon tayo ng if condition. So, yung if choice natin ay nag-equal siya sa 1. So, basically, ang option natin dito is yung deposit. So, ang gagawin natin is i-call out natin yung amount. And then, since amount yan, gagamit tayo ng float or with decimals na value. Then, nalagay natin yung input. Then, opening and closing ulit. Sasabihin natin dito, enter deposit. Okay, so ipapa-enter natin yung deposit ngayon. Next, is sasabihin natin if ang amount ay greater than siya sa 0, so ibig sabihin, kapag yung amount ay hindi siya 0, ganun, ang gagawin natin is balance, which is itong 0 natin dito sa taas, ipa-plus natin, equal yung amount. So basically, kung ano yung magiging ilalagay ng user dito, pa-plus lang natin sa balance para mag-iba yung balance natin dito. So kapag nilagay nila dito ay 100, yung 100 na yon magmo-move siya dito sa amount, and then yung amount, i-move niya yon sa balance or ipa-plus niya doon sa 0 natin. So ma-update yung balance natin nun. Okay? So after that is mag-print tayo dito. So sabihin natin, deposited. O, deposited. Yan. O, deposit successful or depende sa inyo. So, sabihin natin, deposited. Tapos, pakita natin yung amount. Okay? So, after nun, kakaroon tayo ng else. Sa else naman natin is magkakaroon din tayo ng print dito. So, sa print natin, alisin lang natin to. Sasabihin natin is invalid amount. Pag negative yung nilagay niya na mga numbers, so sasabihin natin ay invalid siya. So check natin. So since number 1 pa lang ang option natin, so 1 pa lang ang gagana. So 1. So enter deposit, lagay natin negative 4. So mapapansin nyo, invalid amount yung nilagay. So ito yung nilagay natin sa else natin. Okay?
So, mapapansin nyo, bumalik ulit tayo dito dahil yan sa while natin. Then, yung running natin, naka-true kasi siya. So, try natin mag-deposit. 1, then lagay natin 500. Deposited 500. So, eto yon. So, etong part na to. Okay, so nag-add na tayo ngayon. So, eto ngayon yung deposit na part natin sa mismong bank natin dito sa Python.